mapagpalang udto gabi sa inyong tanan. Sa Ilocano ay naimbag nga aldaw kada kayo. So ayun na po si Kuya Buka. Ayan. Dahil wala yung motor, kami ay naglakad. Yan po mga ka-business. Nagkaroon po kasi ng immediately emergency po. Ayan, imbis na magantay kami sa motor, hindi na po kami nakapag-antay kasi nga kailangan na po namin makarating ng school. Kasi nga po, pinatawag po kami ng teacher ni Kia. Hindi ko alam kung bakit umiiyak ang bata. So, ayan po mga ka-business, sasamahan po tayo ni Kuya Buknoy. Opo, mga ka-business, sasamahan ko lang si Mingay. Kasi may karoon kami ng emergency na may emergency lang kami. Pinatawag kami sa school dahil si Kia ay umiiyak. So hindi nila sinabi may maingay kasi yung motor hindi po nila sinabi kung bakit po kami pinapatawag sa school. Hindi naman po ko pinapayagan ni Kuya Buknoy na mag-isa. Kailangan ko talaga ng may kasama. Alam nyo naman si Mengay himatayin. Ayan, wait lang po mga wala kasi po yung motor mga business. Si Dudong kasi pinasikaso sa kanya yung kanyang BDO, kanyang ATM. Malapit pa tayo sa school mga ka-business. Ano kaya ang meron? Bakit kaya kami pinatawag ng teacher ni Kia? At bakit siya umiiyak? Ang problema itong bata na ito. Patatapos ko lang maglaba mga ka-business kaya hinihingal ako. Mga ka-business, nakauwi na po kami galing po ng school. Ayan. Tapos, uy, ang ganda, Bibi, oh. Look mo, oh. Bibi, look mo, oh. Ganda. Ay, yan po, mga ka-business, yun nga po. Kasi nga po, hindi ko po nakuha yung card niya ng mga nakaraang araw. So, nauna po kasing ibigay yung mga card ng grade 3 kesa po sa grade 5, mga ka-business. At hindi namin agad nakuha dahil busy po kami ng mga time na yun dahil pabalik-balik po kami sa ospital nun. So, ngayon po, at nagpatawag po yung teacher niya, nagulat din po kasi kami dahil nga last day na pala ng bigay ng card. Ayan. Kasi nga, 12 days nakalipas na yung bigay ng card, mga ka-business, mga kapapi, mga ka-Mars. Tapos, isa pa po pala, nakalimutan ko si Kiyang baunan ng kanin kasi na kumbaga parang nawala sa isip ko na ang pasok niya pala ay 6:30 to 2:30 rin ng hapon. So, ang tanghalian, doon sila magla-lunch po mga ka-business. Nakalimutan ko siya kaya 11 yung break nila, 11:15. Nag-chat sa akin yung na walang baon si Kiyang kanin mga ka-business. Napabaunan ko siya kanina ng 20. Dalawa po kasi yung break time nila. Isang 9 tsaka isang 11 para po sa lunch. 11:15 to 11:30 po something. Tapos hanggang 12:15 yung break time nila mga ka-business. So ngayon, nakalimutan ko siyang baunan. Busy po si Mengay, naglaba, tapos nagsampay, ayan. Ngayon, magtutupi na ako mga kabisi. So, ayan, dami ko tupiin, So, magtutupi naman ako ngayon. So, habang naman po nagtutupi ako, say, Daddy, help Daddy. Can you call Daddy? Daddy. Will you please help? Say, oh, look at the fan. Look at the fan. Oh, there's a fan, oh. Can you call Daddy? Say it, Daddy, help. Say mo, Daddy. Hindi niya po mailabas yung basket, mga ka-business, kasi gusto niyang paglaruan yung basket. Okay. So, yan. Balik na tayo, mga ka-business. Yung nakaraang pong, mga ka-business, grades niya ay mababa po siya. Kumbaga, malungkot man isipin, hindi niya nakamit yung gusto niya mangyari. Tapos ngayon, second grading, tumaas naman po siya mga ka-business, pero malungkot pa rin siya kasi, yun nga,
hindi pa rin po niya nakamit yung gusto niya na grado. So, kailangan po natin siyang tutukan. At, ayan, si Mengay kumbaga, itututo ko yung sarili kong magturo sa kanya araw-araw. Pagkatapos niya mag-school, pahinga muna, matulog, tapos tuturuan na po natin ulit si Kia, kasi mahina po siya sa math ngayon dahil yung math lang po yung nagiging problema niya sa kanyang subject, mga kabisnes. So, tayo naman ay pwedeng tumulong sa abot ng ating makakaya sa kanyang subject na yun. Kaya, ayan, si Mengay, magiging busy muna sa kanya. Kasi kung sa iba naman po subject, kaya naman po niya, medyo mataas naman po yung mga grades niya, mga ka-business. Siguro nga, napipressure siguro siya sa akin dahil sabi ko nung nakaraan, huwag kang hawak ng cellphone kapag may mababa kang grades. Kaya ayan, siguro lang sa parang nawala sa niya, wish niya kung anong gagawin niya. Pero tumaas naman po siya ngayon, pero hindi pa rin sapat sa utak niya kasi hindi nga po talaga matanggap yun, mga ka-business. Dahil for the first time, second time, yun po, mga ka-business. Kaya sabi niya sa akin, nangisa sa akin ng sorry. Sabi ko, hindi naman kita pinapagalitan na mababa yung grades mo kasi yun lang naman talaga ang nakayanan mo, anak. Ang kulang lang sa'yo ay gabayan kita na laging turuan sa mathematics, lalo na sa multiplication table. Yun ang lagi ko sa kanyang sinasabi, anak, kailangan mo na siya, kabisado mo na siya dahil pagdating ng grade 6, medyo mahirap na. Kailangan na talaga ng nakatuon ka sa multiplication. So, kailangan, alam mo na yun. Bago ka, matapos yung taon na to po, bago matapos, play, ay, wow, play. Yan, magpo-play daw siya. Say hi muna, mga ka-business. Say hi. Say muna hi. Hi. Hello. Can you call, mga ka-business? Hello? Say hello. Oh, wow, very good. You know what is the colors this? Orange. No, that's not the orange. Can you see what colors this? Purple. This is the green. Green and purple. Very good. Yay. Ay, hello, mga ka-business. Sabi mo nga. Hello. What is your name? Princess Marie Santiago. Yeah. Very good. Napakagaling naman ng anak ko. What those, mommy? Makinig, mama. Listen to mama. What those, mommy, in the bus? Ay, pip, pip daw. Hello. Hello, daddy. Can you call daddy? Daddy. Where are you? See, where are you? Daddy? Yan. Yung mga natututunan niya po sa YouTube, yan ginagawa. Tatay, where are you? Oh, very good. I love you. Oh, Pipit. What color is that? Purple. No, that's not a purple. Purple. Look mo, this is a green. Ang paborito niya pong color is green and purple. Nagkakabaligtad lagi sa kanya yan eh. Ayan. Ay, Diyos ko, napakagulo naman ng anak ko. Nagbablog si mama. So, yun po, mga ka-business, na mabalik po tayo sa usapan natin, mga ka-business. Yun nga po. Pagsisikapan ko po siya uling gawan siya ng Manila paper. Nabubulol na ako. Gagawan ko po siya ng Manila paper ulit para doon siya pag-practicein araw-araw kasi yun lang ang kahinaan niya, yung multiplication. Tapos yung nakita ko kanina kasi nakalimutan ko na yung mga ka-business, yung mga point, 1 times point, tapos number, ganun. Hindi ko na yun maalala, mga ka-business, kasi nga po, mga ka-business, elementary. High school lang po kasi ang ko na aking nakamit. Third year high school, hindi ko pa po natapos dahil maaga nga po. Ito si Mengay, maaga nag-asawa, maagang nagkaroon ng responsibilidad sa buhay. So, hindi ko naman po yun ikinahihiya at hindi ko naman po
pinagsisisihan kasi napunta naman ako sa aking asawa na ubod ng bait. Ayan mga ka-business, nag-ano na naman ako sentimental. Ayan po si Kia, tulog na siya. Ayan, kasi nga po may pasok po siya kaya naaga na siyang natulog ngayon. Tapos yung mga kapatid niya ay nasa church naman po. Hindi ko po pinakita sa kanya yung card niya kanina na nandun kami sa school kasi baka mamaya maisip niya, ano ba yan? Mahina talaga ako sa ganitong subject. Sa math, sabihin na naman siya. Pero hindi ko siya po pinagalitan. Ang sabi ko sa kanya, sige, total naman, nahihirapan ka talaga sa matuturuan ka ni mama. Yung abot lang ng abot lang ng makakaya ko mga ka-business. Tapos mag-google kami para alam namin. Baba mo muna nga yan, Dar. Mag-google muna nga ka. Mag-google po kami sa mga niya. Yung notebook niya ay aking bubulat-latin para makita ko yung mga wrong niya. So, yun po mga ka-business. Ito na yung card niya. Kasi nga po yung mga teacher ngayon ay hindi na po sila nagbibigay ng card talaga na ganito. Kumbaga, parang printed na to. Yung binibigay nila sa amin. Ayan. So, makikita naman po namin yung average dito. Nung first grading niya is, ang total niya po is 81 ang kanyang average. Tapos, ngayon pong second grading, nasa 84 na yung average niya. So, dati po kasi nung grade 4 siya walang ganito eh. Kumbaga hindi mo alam yung total ng average ng first grading. Tapos hindi mo rin alam yung total ng ganun. Makikita mo na lang yung final rating na yan na total average na. Yun na lang yung nakikita namin. Ngayon nakakatawa mga ka-business kasi kumbaga first time ko nakita yung ganito na may total na talaga siya sa first at saka second. Pati hanggang third at fourth mga ka-business. Meron din po yan. No? Tapos, ang nakakatuwa pa nun mga ka-business, ang layo ng agwat nila. Kasi, nung naghirap ako kay Kia, nung maliit siya ay hatid sundo. Tapos, parang tuwang-tuwa ako na nakakuha siya ng star. Ganon, nakakuha siya pa ulit-ulit ng star. Mga medal nung araw. Parang parang yung ang tibok ng puso mo mga ka-business ay hindi masidlan yung saya mo, hindi mapantayan dahil nga lalo na pag umaakyat si Kia ng stage tapos umahakot siya sa mga awarding, mga top 1 siya, tapos best siya ng mga ganyan subject, tapos yung mga nakukuha niyang mga medal as in 18 na medal yung nakuha niya, tapos yung mga lumalaban pa siya sa mga United Nations, mga ganon mga ka-business yun. Tuwang-tuwa ako nun, mga ka-business. Parang maggugunita ako na naman ngayon sa paglaki naman ni Tinay. Kasi si baby Tinay naman po is wala pa siyang 2 years old. Marunong na siyang mag-count. Tapos marunong na rin siya mag-ABC. Tapos marunong na rin siya sa sounds ng mga animals. At matandain siyang bata. Pakiramdam ko mga ka-business, katulad din siya ni Ate Kia niya na matalino. Kumbaga, kasi sila yung nakamulat ng cellphone. Namulatan nila na meron ng ganong cellphone. Kasi nung si Jamela, si Dudong Charing, si Maclens, hindi nakaranas ng ganyan pati si Denden. Si Yashu, hindi rin po nakaranas ng ganyan. Ang nakaranas talaga ay si Kia. Kasi nagkaroon kami ng TV noon. Tapos mga, pa nun mga ka-business, diba, mga bala pa ng CD. Tuwing uuwi yung tatay niya, magkano ang CD nung araw is nasa 30. Paulit-ulit siyang bibili yung papa niya kasi pag nagagasgas, diba po, hindi na siya aandar. So, ang ginagawa ng tatay niya, bibili siya ng 300. Opo. Yan, ang kulit ng anak ko ng mga ka-business. Tapos, di yun, tuwang-tuwa ako sa kanya na ganun yung nangyari hanggang sa naging matalino siya mga ka-business. So, ngayon nakikinita ako kay Tinay na ganun siya na katulad ng ate niya na matalino. Kaya lang parang nadismaya nga si Kia po mga ka-business na nagkaroon nga siya ng hindi niya gustong grado. Pero okay lang yan nak. Hindi naman nagagalit si mama kasi alam ko mapapanood mo to kasi tulog na nga po siya. Hindi nagagalit si mama. Ang gagawin ni mama, kung saan ka mahina, doon kita tutulungan anak ko. Huwag kang mag-alala. Nandiyan kami ni papa sa'yo at
gagabayan ka namin dyan sa mathematics mo. Tapos, sinabihan din ako ng teacher niya na wag na siyang pa-absinin. Tapos, mag-focus sa math kasi yung math lang talaga yung mahina niya. So, maganda naman yung ibang grades niya mga ka-business. Basta math lang po talaga. Hindi ko naman hinahangad na magkaroon ka ng 90 lahat dyan Basta ang gusto ko lang is nauunawaan niya. Kaya nga pagdating niya kanina, bakit hindi mo nauunawaan yung lesson? Sabi kong gano'n. Di kasi mama, ganito, nagpapaliwanag po siya sa akin. Ganito yun, anak. Po. Uy, ang galing mag-sing. Naku naman. Talagang nagpapapansin siya sa mami niya. Mami. Ayaw yan ang tumawag ng mama mga ka-business. Mami na. Sobra ng mayaman kami. Kasi mami, mayaman na kami. Nandun lahat sa CR, yung kayamanan namin. So yan, total naman po, nasa bahay na po ako ngayon kasi nga, mga nakaraang linggo ay nagpunta kami ng ospital. Tapos, ang dami kong trabaho mga ka-business. Di ko na nagagampanan yung trabaho ko. Kasi nga, labahin ko, nagtambak na dahil yung mga anak ko, hindi po talaga, alam niyo naman po, hindi sila masipag. Tapos si Den. Ang masipag lang maglaba sa akin ay si Makmak mga ka-business. Si Den, pag naglaba yan, may lagnat na agad. So, ang gagawin naman namin bukas ay kukuha na namin siya ng medical. Hindi pa rin niya, alam ko hindi niya pa rin po kayang pumasok kasi minsan masakit pa yung likod niya tapos nahihirapan siyang huminga. So, ipacheck ko po siya bukas sa center kung bakit ganun. May gamot naman po siya pero nilalagnat pa rin po siya mga kabis. Hindi po siya umiistap ng gamot pero pakiramdam ko kailangan talaga siyang i-check up ulit. Kasi parang man siya, dumadagdag po yung timbang niya pero nga inuubo siya. Opo. Tapos yun nga, masakit yung likod. Yun ang lagi niyang inaangal. So, yan, tutuunan po natin sila ng pansin habang ang mama nila ay nandito sa bahay at sila ay gagabayan na sa pag-araw-araw na gawain at araw-araw ng pag-ieskwela. Si Makmak naman po, tungkol din naman sa pag-aaral niya is okay naman po kasi ang exam naman nila ay sa Marso pa. Matagal pa po. Ayan, maraming salamat sa inyo po mga ka-business sa pagsama niyo sa aming vlog kasi nandyan kayo araw-araw at sa lahat po ng sumuporta dun sa vlog po namin at nanood at nagpasalamat at natuwa sa aming magandang bonding ng aming family. So nakita niyo yung ngiti ni Mengay, di ba? Hindi na katulad ng dati na masyadong masalimuot yung buhay ko, malungkot, di ba mga ka-business? Tsaka napapansin ng mga ka-business, sabi nila doon. Ang dami ko kasi, nagbabasa naman po talaga kami ng comment. Pero, hindi po namin nalalahat sa sobrang dami. Nabasa ko doon, ayan, Jamela, napasaya mo ang mga magulang mo. Maraming salamat sa iyo at nagpakita ka na. Tapos, meron pa rin nag-comment mga ka-business, sabi doon sa vlog namin doon sa Family Bonding. Ayan, hindi na siya drawing. Kasi, totoo na nagpakita po si Jamela. Sa amin naman po mga ka-business, yung vlog namin ay hindi po talaga drawing yan. Kung ano po yung nangyayari sa aming buhay, yun lang po ang aming binablog. Wala pong ang tawag nito, take 1, take 2, take 3. Mga gano'n, mga scripted. Wala po. Tingnan nyo nga, utal-utal nga kami, di ba, pag mag-vlog. Hindi kami perfectong vlogger. Pero, sobrang happy ako kasi ang dami pong nanood ng vlog namin na yun sa Family Bonding. At maraming salamat sa pagdadasal nyo na naibsan na ng aming mga puso namin ni Kuya Buknoy na naging kumpleto na ang aming pamilya. Yun naman din po talaga ang hangad namin mga ka-business. Kaya sobrang thankful po kami kasi kasama kayo sa nag-pray. Send pa mga ka-business. Start na tayo uli kasi nahila po ni Pau Pau yung saksakan. Ayan. Namatay yung ilaw natin. Balik tayo sa ating topic. Doon pa sa nag-comment na sabi niya ay maganda pala si Jamela, kamukha ni Kuya Buknoy. Lahat maganda at pogi. Opo, lahat po maganda at pogi. Pero lang pagdating kay Mengay. Mga ka-business. Alam naman natin ng mga dalaga ko ay di ba? Maingay talaga siya.
ang mga dalaga ko ay kahawig talaga sa iyang ama. At ako naman, hindi ko alam kung may naging kamukha ko sa kanila. Pakiramdam ko, worry ko, wala po mga kabisnes. Maraming salamat po sa lahat ng suporta niyo mga kabisnes kasi hindi nyo kami tinantanan. Lagi kayo nanonood ng vlog namin kahit malungkot, masaya, nakakatuwa, corny, walang kwenta. Minsan sabi nila lang po yun Tapos ano po mga kabisnes, huwag nyo pong i-skip yung ads para dagdag ng ating revenue yan mga kabisnes. Ayan, diba? Tapos mga kabisnes, meron pa po mga kabisnes. Tapusin niya po yung vlog kasi may nagko-comment, di pa nga tapos di niya pa tapos pinapanood. Tapos nag-comment agad na wala namang kwenta yung vlog namin. Sabi niyang ganun. Kasi nga daw, puro daldal. Ayan na nga, nandyan na po si Jamela. Wala pong iba kung anak na Jamela, kundi nag-iisa lang siya. At saka, marami po nakakilala sa amin, kaya hindi pwede kami magsinungaling na hindi si Jamela yung kasama namin sa outing. Dahil, wala pong scripted yun. Tsaka, totoo pong si Jamela yun. Diba po mga kabisnes? Tsaka marami pong nagko-comment doon, nakakilala rin namin, lalo na yung angkan namin. Angkan ni Kuya Buknoy. Nagko-comment doon, yan, dumating na ang singer ni Kuya Buknoy. Kasi sa angkan po nila Kuya Buknoy ay marami pong magagaling kumanta. Yan nga, nakita nyo naman mga kabisnes, si Kuya Buknoy, talagang magaling siya kumanta mga kabisnes. Kaya yung mga anak niya, sa kanya nagmana. Ako naman po, magaling po akong kumanta, pero yung kanta ayaw sa akin mga kabisnes. Pero sana nga matuto ko mga kabisnes kasi nahihiya naman ako sa mga anak ko kasi ang gagaling nilang kumanta. Si Pau Pau, sure po yan. Magaling din niyang kumanta pagdating ng araw kasi ngayon nga, ang galing niya ng gumagano na siya tapos meron na siyang ginagayang kanta. So yan po mga kabisnes. Ito lang po yung vlog ko ngayong gabi kasi nga tapos na tayo sa family bonding. Pero next time po, sa susunod na araw, bibisitahin ko po si Jamela at kami ay maglulutong mag-ina. At titignan ko kung ano yung mga natutunan niya sa akin nung nakasama niya ako ng matagal. Dahil nga, pagka-graduate niya ay yun, wala na siya, diba mga kabisnes, ng trabaho na siya. So, kakamustahin ko naman siya mga kabisnes kung marami ba siyang natutunan kay mama na sa pagluluto, ayan mga kabisnes, diba? Kasi yun lang naman ang alam ko na nagawa ko noon dahil siya naman ay hindi ako nagpakahirap magpaaral sa kanya dahil, yun nga, sabi ko sa inyo, pinagtapos niya yung kanyang pag-aaral mga kabisnes sa sarili niyang sikap. Pero meron din kaming tulong ng kanyang papa. Pero proud ako sa kanya mga kabisnes. So yan, sa mga nagko-comment tungkol kay Jamela, na tumaba siya, tumaba siya. Salamat po talaga sa inyo. Yan, in-update ko lang po kayo sa tungkol sa sa pinuntahan namin kaninang umaga sa school. Yan, hindi po yun emergency. It's a prank lang po yun. Lang siya. Kumbaga, need lang na makausap ako ng teacher dahil nga sa grades ni Kia. So, ayan po. Huwag niyo pong kalimutan mga kabisnes. Please support po. Kabisnes Official po, Papa Jeans TV, Kabisnes Family, Mrs. KB Official at Famous Budang. At ang lahat ng kagwang, lalo na po ang Kagwang Buknoy Official. Huwag niyo pong kalimutan. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po at maraming salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin. Sobrang salamat po. At ingatan din po kayo ng Panginoon Diyos sa inyong araw-araw na gawain. Ayan. At wag po kayo magsasawa sa amin mga kabisnes ha. Hanggang dito na lang po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira. Banat. Todo. Ay.